dito po sa verse 9, sabi niya, 2 Chronicles chapter 16. Chapter 16, verse 9. Pakimonitor na lang po yung sa Facebook natin dahil ito ang papapanood natin mamaya. Okay po, sabi niya gano'n, sapagkat ang mata ng Panginoon, chapter 16, verse 9, 2 Chronicles, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa o ng buong mundo upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. No? Ngayon dito po ito po yung King James na Tagalog, pero dito sa magandang balita, ang sabi niya, minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa Kanya. Okay, ngayon dito naman sa King James na English, sabi niya, for the eyes of the Lord run to and fro. Ano ibig sabihin nito? Ang mata ng Panginoon ay umiikot sa mundo at naghahanap ng taong magagamit niya. Anong purpose ng paggamit niya? Para bigyang tulong yung mga tao din sa loob ng mundo. Pero ang Diyos po ay hindi nakakakilos mag-isa, kaya nga kailangan tayo na sumang-ayon o sumunod sa kagustuhan niya para matulungan ng Diyos yung mga tao. Bakit? Kasi tayo po ang taga-mundo, kailangan niya ng taga-mundo para tulungan ang mga nasa mundo. Kaya nga si Jesus, pwede naman niya iligtas ang buong mundo pero hindi niya ginawa, kailangan pa rin niya ng tutulong. Pakitanong nga katabi, isa ka ba sa tutulong o isa ka sa tatakbo? No, ito po yun eh. Ang Diyos po minsan, sabihin natin, sa sobrang grabe, sa sobrang laki ng project niya, sobrang laki o yung lawak, yung importansya ng ginagawa niya, usually wala siyang pakialam kung ano na pangarap mo kasi solo mong pangarap yan. No? Ang pangarap mo, ikaw lang iniisip mo. O yung maliit na pamilya mo. Pero ang pangarap ng Diyos, yung lahat ng tao sa mundo, kasama ikaw at pamilya mo. No? Kapag nakipag-cooperate ka sa Diyos, usually mas malaki ang scope, mas malaki ang abot. Samantalang ikaw, ang pangarap mo ay maaaring ikaw lang. At saka kaunting tao lang ang matutulungan mo. Pero ang Diyos, ang iniisip niya, yung buong tao sa mundo, kasama ikaw at ang pamilya mo. Hindi ka pwera. Kaya nga, dito sinasabi niya, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward Him. Ang Diyos po ay umiikot. Ang mata ng Panginoon ay umiikot sa mundo at naghahanap siya ng taong magagamit niya para tulungan din ang taong nasa mundo. Hindi kaya ng Diyos, although, kakayanan niya, pero hindi po siya nag-work, hindi siya kumikilos ng hiwalay sa tao. At kung mapapansin ninyo, hindi nga pwedeng ang mga anghel ang mag-house to house. Hindi siya pwedeng magpunta sa mga bahay-bahay, sa mga business establishments, hindi sila pwedeng magkakatok ang mga anghel sa GMA 7. Bakit? Kasi baka gawin silang artista. No? Hindi trabaho 'yon. Ang binigyan niya ng trabaho para abutin ang tao ay ang tao din. Hindi assign sa mga anghel. Tutulungan ka ng anghel. At kung kinakailangan dalhin ka doon sa lugar na yon, maaring hawakan nila yung buhok mo at ilipad ka nila. O pwede yun, nasa Biblia. Para makarating ka ro, kasi kailangan may magsabi ng salita ng Diyos doon. Nasa Biblia po yan, may isang tao siyang kinuha, dinakma ng anghel at inilipad na. Dinala sa ibang lugar para mangaral. Bakit kasi? Siguro,
Wala pa kasing grab car no. No? Hindi mahirap, malayo at kailangan na. Kaya ganun po ang isang way ng transportation ng Diyos sa mga tao. Bakit kailangan pa yung tao? Pwede naman yung anghel. Hindi nga ganun eh. Kailangan niya ng tao para tulungan ng tao. Dahil tao ang ililigtas, kailangan tao din ang magliligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, yung mga humahayo, sabi niya, ito yung mga tao na mayroong pinakamagandang paa. No, kahit maitim yan. Yung mga Kristyano na humahayo, yung mga worker, yung mga pastor na humahayo, sila ang pinakamaganda ang paa. Nakukuha niyo mga kapatid? Okay po. Dito ulitin ko po, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Ang mata ng Panginoon ay umiikot dito sa mundo at naghahanap ng magagamit. Tinatawagan ako ni Biden. Inopen ko na lang para marinig niya yung sermon ko. Maghanap siya ng interpreter. Okay. Dito po sabi niya, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Ang isang meaning po nito, pwede kang gamitin ng Diyos sa buong mundo. Hindi lang dito sa Rizal. Naalala ko po nung unang panahon, nung nagsisimula pa lang po kami sa misyon, sa simbahan, ang isa po na nalaman ko o natutunan ko dahil galing po ako sa isang background na boring ako sa pagiging Kristiyano. No, ayoko. Bakit? Kasi mga boring po ang mga Kristiyano, nakakatamad ang mga Kristiyano, nakakawalang gana at hindi nakakaakit. Ano ba tawag din sa napapalayo ka? Ano ba tawag sa ganun term? Para siyang baygon at ikaw ay lamok. No, napapalayo ka na hindi ka na-attract. Ano ba sa Tagalog yung hindi ka na-attract na parang gusto mo nang umalis, gusto mong lumayo. Wala bang pwedeng tumulong sa akin? Ano bang tawag doon sa gano'n na gusto mo, na parang ayoko rito. Hindi ko gusto dito. Nanggaling po ako doon sa ganung background. Bakit? Kasi yung mga Kristiyano ko na nakikita ko, nakapaligid sa amin, ay mga ganon. Yung bahay namin ay nagiging simbahan tuwing linggo at meron pong isang Bible school at yung mga Bible school students nagpupunta sa amin tuwing Sabado at Linggo at doon sila nagtuturo ng kanta, nagtuturo, nagsermon, nag-Sunday school, nagpa-follow up sila at doon sa mga example ng mga Bible school students, yung mga tao na nagpapastor, ako po ay walang kagana-gana. Bakit? Nakita ko po na lahat sila pulubi. At sabi ko, pag ako nag-Kristyano, magiging pulubi rin ako. Sila yung mga talunan, sila yung mga pagka sinampal ka, anong sabi ng Biblia? Ibigay mo yung kabila. At nakita ko po sa kanila, hindi lang nila binibigay yung kabila, kundi nagpapatadyak pa sila. Kaya sabi ko, kawawang buhay. At sabi ko, ayoko sa loob ko ng maraming taon, iniwasan ko po ang pagiging Kristiyano. Although, yung Bible po ay nabasa ko na. Naintindihan ko naman. At nakita ko po ang pagkakaiba ng nakalagay sa Biblia at doon sa mga kasama ko. Hindi nila nagagawa yung sinasabi ng Biblia. Parang sabihin mo sa katabi mo, example ka ba? Bakit? Ang hirap. Nagkakamatayan sa sakit. No? Kumbaga parang mga pulubi na dumating sila sa pagsisinungaling, sa panloloko, para lang magkapera. Yung ibang mga pastor, iniwan nila yung mga simbahan nila dahil lang sa pera. Kailangan nilang magtrabaho, maghanap buhay. Bakit? Kasi walang kapera-pera. At sabi kong ganun, parang ang layo ng Biblia dito sa nakikita ko. Kaya ayaw kong maborn again. Ayokong lumapit sa Panginoon dahil alam ko pag lumapit ako sa Panginoon, magiging katulad din nila ako. At napaka-negative ng itsura nila sa paningin ko. Hanggang sa dumating po ang time na
Sa Sunday school namin, ako po ay, dumating ang time na na-born again ako kasi nakita ko pong impyerno. At sabi ko, ayokong pumunta ron. Nakita ko po kung ano yung itsura ng impyerno at alam ko, pupunta ako doon kung hindi ako magsusuko ng buhay sa Diyos. Kung hindi ko ilalagay ang buhay ko sa kamay ng Diyos, pupunta ako doon. At sa, kumbaga, magkaroon ka naman ng kaunting talino na anong gusto mo, magkaroon ka ng magandang ng kayamanan, ng magandang buhay, pero ang kaluluwa mo naman ay mapahamak sa impyerno. Pinili ko na po yung lumapit na sa Diyos. Okay. At dumating po yung time nga na na-born again ako, pero napakalungkot ko, yung wala kang cheerfulness, wala kang kasiyahan na naisip kong gano'n, ang pangit na ngayon ang buhay ko, ang pangit ang buhay ko, ang pangit na ng buhay ko. At sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi po ako tumitigil manalangin gabi-gabi, nagpe-pray. Ako hindi katulad nung una, pero ngayon, this time, nagpe-pray. At ang isa pong palagi kong binabanggit sa Panginoon, wala na akong future. Kawawa naman ako. Wala na akong future. Wala na akong kinabukasan. Wala na akong future. Siguro nagsawa ang Diyos sa pakikinig sa akin at bigla ko narinig ang boses niya. Audible. Mapapaganong ka eh. Ang lakas. Hindi mo pwedeng imbentuhin kasi ang lakas. Lagi ko sinasabi, wala na akong future, Panginoon, wala akong future. Narinig ko ang boses niya. Tagalog. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay Pilipino. Hindi katulad ng mga Amerikano na nagtatagalog, no? Salamat. Islang. Pero yung pagkarinig ko noon, talagang Tagalog na Tagalog, yung intonation niya, yung pagbigkas niya, yung pronunciation niya, fluent sa pagkatagalog. At lagi kong sinasabi, wala na akong future. Narinig ko nagsalita ang Diyos. Ang sabi niya, anak, hindi ko tinanggal ang future mo. Ang tinanggal ko, yung pangit sa future mo. At magmula po noon, nanahimik na ako magreklamo. Bakit kasi? Andun na yung kasiguraduhan na wala ng pangit sa future ko. No? Bakit kasi? Nagsuko na ako eh. Pero nga kasi, hindi ko naintindihan. Pero magsimula po nung nakarinig ako ng boses na gano'n, nanahimik na ako. Hindi na ako nagreklamo. Hindi na ako nag-complain. Hindi na ako nagsalita ng gano'n sa Panginoon. No? Huwag mong subukan. Narinig mo na yung sinabi ko. Baka iba na ang sumagot sa iyo ngayon. Hanggang sa, andun pa rin, sabihin natin, Sunday School, tinuturo po nung Sunday School teacher namin, si Noah, sino pa ba? Si Abraham, si David, at kung sino-sino pa, hanggang sa naririnig ko po, nagtuturo sila ng mga toddler, at kumakanta sila na si Noah, gumawa ng arko. Kaya para bang na ano po ako, nasusuya ako ganyan. Hanggang sa nagtuturo po yung Sunday School teacher namin at sabi niya, ang mga tao noon sumasamba kay Baal. Diyos-Diyosan ito, bato ito. No? Ang mga tao noon ay sumasamba sa bato, sa isang idol, sa isang rebulto, sa isang Diyos-Diyosan, ang pangalan niya ay Baal. Ngayon, sabi ng teacher ko, nung Sunday School teacher namin, sabi niya, wala namang kapangyarihan ito, pero sinasamba nila. Sila'y bato, pero sinasamba nila. Alam niyo ba yung isang kwento po kay Abraham? Isang maliit na kwento po ito. Siya po, yung pamilya nila ay tagagawa ng mga rebulto. No? Ngayon, habang tiniting niya, iniisip niya, ang nangyari po, yung parang bahay nila na pagawa ng rebulto, sinunog niya, ni Abraham. Ngayon, yung tatay niya nagalit sa kanya. No, ito po ito tradisyon na kwento. Nagalit sa kanya. Sabi niya gano'n, bakit pinabayaan mong masunog? Hindi, kasi
Alam ko yung mga Diyos-Diyosan na yan, yung mga rebulto na yan, kaya nilang iligtas sa sarili nila. Kaya pinabayaan ko na. Nagalit lalo yung tatay. Sabi niya gano'n. Alam mo nga hindi nakakakilos yung mga yan. Sabi niya gano'n, yung pala bakit natin binibenta? Kasi nagtitinda sila nung. Bakit natin binibenta ito kung hindi nila kayang iligtas ang sarili nila? Okay. Ngayon, ito pong si Baal, sinasamba ng mga tao na nadadasal sila, yung iba nga, sinusugatan pa nila yung sarili nila para dinggin sila nitong si Baal. Kaya sabi ng teacher ko, pero hindi naman nakikinig yan, hindi yan, bato yan, walang kapangyarihan yan. Ang isa pong itsura ni Baal ay yung matamang tao. No, para siyang si Buddha, pero hindi po si Buddha yun, si Baal yun. Ngayon, habang nagsasalita po yung teacher, ngayon, tinanong po niya ako, naalala ko po ito, 17 anyos ako, ngayon 100 na ako 17 anyos ako, at narinig ko po yung teacher, ngayon, nagsabi niya gano'n, sa palagay niyo, bakit nila sinasamba? Ngayon, bigla akong tinawag. Sa dinami-dami ng nagsa-Sunday school doon, bigla akong tinawag ng teacher namin, asawa ng pastor. Sabi niya, ikaw, brother boy, ano sa palagay mo? Di tumayo ako. Sabi ko, sa palagay ko po, sinasagot ni Baal ang mga kahilingan ng mga tao. Nagulat yung teacher. Sabi niya, hindi ba kasasabi ko lang na walang kapangyarihan? Kasi hindi ka mamamalagi, hindi ka palaging hihingi sa ATM kung wala ka nakukuha. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya patuloy na sinasambayan si Baal kasi may binibigay. Gumagawa rin ng himala. Palagay ko lang po, sabi niya. Ngayon yung teacher ko, tiningnan ako. Ang tagal niyang nakatingin sa akin. Yung Sunday school teacher namin. At ang ginawa po niya, pagkatapos po ng service, lumapit po siya sa akin at binigyan niya ako ng isang maliit na libro. Ang title po ng librong yun ay I Believe in Vision. Na libro ni Kenneth Hagin. At pagmula nung sinimulan kong basahin, medyo makapal nung unang panahon. Hindi ko na mabitawan. Nakita ko ron kung paano ang mga Kristiyano ay nabobo dahilan sa maling katuruan na wala sa Biblia. Doon sa librong yun, tinuro niya, pinakita niya sa Biblia, although nabasa ko na ang Biblia, ipinakita niya ron na kahit kailan ayaw ng Diyos na maghirap ang mga Kristiyano. At ayaw ng Diyos kahit kailan na magkasakit ang mga Kristiyano. Sabi ko, akala ko gusto ng Diyos. Kasi napapupurihan daw ang Diyos kapag ang hirap-hirap ko, pero nagpapatuloy ako sumamba. Mali pala. Ipinakita niya sa Biblia, si Kenneth Hagin, yung librong yun, na kahit kailan, ayaw ng Diyos na maging pulubi ang mga Kristiyano na namamalimos na lang palagi sa buhay. Doon tinuro niya ng sabi ng Diyos, lahat ng sa akin, lahat ng pag-aari ko, sabi ng Panginoon, ay para sa inyo. Sabi ko, kung para sa amin, wala nang maghihirap. May mga sagot sabi mo, mawala ka na ng utang. Alam niyo, kaya nangungutang ang mga tao kasi wala Pero kung may pera, hindi yan mangungutang. Kung may pera yan, hindi yan magnanakaw. At sa sobrang dami ng pera niya, okay lang manakaw. Nakalagay po sa Biblia na sabi ng Diyos, lahat ng sa akin, lahat ng pag-aari ko. Sabi niya, lahat ng ginto at pilak dito sa mundo ay pag-aari ko. At sabi niya, lahat ng sa akin ay sayo. Sabi ko, ang tagal-tagal ko lang nababasa ito, ba't hindi ko naintindihan? Kaya nga kailangan ng teacher. Kailangan ng teacher. Kaya nga ang Diyos nagbigay ng apostol, propeta, evangelista, pastor at teacher. At nakalagay pala sa Biblia na ayaw niyang may sakit tayo. Kaya nga, tinuro po niya na sabi ni Jesus sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, tayo'y gumaling. Ibig sabihin, manalangin ka ng manalangin na Lord, pagalingin mo ko, hindi talaga pakikinggan ng Diyos kahit kailan ang dasal na yan.
Aling dasal. Lord, pagalingin mo ko sa aking karamdaman, sa aking sakit. Ano ibig sabihin ng sakit? Disease. Ano ibig sabihin ng disease? This is. Ano ibig sabihin ng is? Easy. Easy ka lang. Relax. Bakit? Kasi ganda ng buhay. Easy lang. Pag wala kang nararamdaman, easy lang. Pag walang kumikirot sa'yo, easy lang. Pag wala kang nararamdamang masakit, easy lang. Pero pag nagkaroon ng this, ano yung this? This is. This is. Yung is, nawawala na. Nagiging disease. Sabi po ng Biblia, sa pamagitan ng mga latay ni Jesus. Kita ng latay ni Jesus. 39 yan. Sa pamagitan ng latay ni Jesus. Gumaling kayo. Ibig sabihin, hindi na kayo pagagalingin ng Diyos kahit kailan. Kasi sa isip niya, magaling na kayo. Pero kapag nasimulan mo itong paniwalaan at tanggapin, makakita mo yung sakit mo na hindi ka na hindi ka na makapag-prayer, hindi ka na makapagsimba. Unti-unting mawala na. Nakakawa niya mga kapatid. Sabi ko, ba't ngayon ko lang nakita to? Ba't ngayon lang? Kasi nga, walang teacher. Pastor, meron, pero teacher, wala. At ito po, hanggang sa nakita ko po ron na meron palang, nalala ko dati, nung isa kong simbahang bubuksan sa Cavite, kami po yung kasama ko, si Simon Sylvester. May isang lupa sa Cavite na tatayuan ng simbahan at pinuntahan namin. Meron kaming dalang, ano ba tawag sa ganun? Nandamo. Yung pang linis ng damo. Sige, linis kami. Linis. Yung karit o yung basta gulok, ang talahib po ay kilalang Makati. Meron pong isang lugar na maraming talahib. Noong unang panahon, mga talahib ang nakatayo. Ngayon, ang nakatayo, mga building na ang tawag po ay Makati. Totoo po yun. Yan ang pinanggalingan yan. Tulad ng simbahan sa Malabo, yung lugar sa Malabo. Bakit Malabo? Kasi nga, malabo. Kasi puro... Ngayon, ganun kami. Bakit? Nire-ready namin yung lugar para tayuan ng simbahan. At pagkatapos naming kapasan, sabi, dumating yung kakilala namin, sabi niya, anong ginagawa niyo rin? Nagkakapas. Di ba dito magtatayo? Sabi sa akin, hindi dyan. Doon pala sa kabilang lote. Ha? Eh, ano gagawin mo? Wala. Kating-kati kami nung yung katawan namin. No? Bakit? Kasi anong ginagawa mo? Nire-ready mo yung lugar eh. At doon po sa librong yon nakita ko na meron pala tayong magagawa para i-ready natin ang kinabukasan natin. Hindi yung, Lord, bahala ka na. Hindi. Ikaw ang magde-decide kung anong gusto mong mangyari sa kinabukasan mo. Hindi ka na kaasa na, Lord, pagandahin mo yung buhay ko. Hindi. Mga kapatid, matanong ko nga kayo, subukan nyo, meron bang honest na tao dito na magsasabi na nagpe-pray siya? Ano pinagpe-pray niya? Meron bang aamin dyan na isang tao na aamin, na magsasabi na nagpe-pray ako ng ano? Lord, pagandahin mo ako. Meron ba? Meron ba nagkingala sa inyo? Hindi ba? Minsan sinasabi na, Lord, pagalingin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng pera. Lord, bill mo ako nun, bill mo ako niyan. Ha? Pero meron bang isang tao rito, 2, 3, 4, o kung sino man yung honest na magsasabi na nagpe-pray siya na, Lord, pagandahin mo. Gusto kong maging Miss Universe ang itsura ko. No, kahit ako'y lalaki. Gusto kong maging...
Meron bang aamin ng ganon? O wala nagpe-pray ng ganon? O tanggap mo na ganyan na itsura mo, na hindi mo man lang sabihin, Lord, sana palakihin mo yung mata ko, paliitin mo yung mata ko. Lord, baguhin mo yung kulay ng balat ko. Meron ba nagsasabi ng ganon na puro na lang, puro ka pera, puro ka na lang sakit. Hindi ka na nawala ng sakit. No? Hindi ka na nawala ng kahirapan. Ano papamana mo sa mga anak mo? Sana maganda sana pera, kaso ang pinapapamana mo ay yung samahan ng loob. May mali. No, meron bang aamin dito na Lord, pagandahin mo nga ako. Yung medyo maggaganong ka. Yan, na Lord, patangkarin mo nga ako. Lord, yung umamin kayo, kung meron bang nagsasabi sa Panginoon mo. Ayan, ngayon, mga kapatid, mamaya na natin pag-usapan sa hapon kung pwede ipag-pray yung gano'n. No? Kasi ang Diyos po, kaya niya kasing baguhin ang physical mo eh. Nakita ko na po ito eh, yung maiksing paa, napapahaba yan. Yung maiksing kamay, no? At saka yung na-stroke na kamay, napapagaling yan eh. Ngayon, naalala ko dati nung natutunan namin to. Ewan ko kung anong ginawa namin para naglaro kami. Sabi namin sa amin, humaba ang leeg. Ngayon, dahil nakita ng taong tumatalab, pag sinabi namin, humaba ang leeg, natakbo na siya. Bakit? Nakita niya, tumatalab eh. Na pwede mo palang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos para palayasin yung mga sumpa sa buhay mo. Bakit kasi? Sinumpa ka ng kahirapan. Nanay, tatay mo, ano ba yung sabing gano'n ni Propeta Andrew E? Humanap ka ng pangit at pangit na ang nanay, pangit pa ang tatay. Ano lalabas? Pati pangit. Yung buhay na pangit. Alam niyo, nakalagay po sa Biblia, niligtas tayo ng Diyos. O more, na mas magandang term, pinubus tayo ng Diyos sa buhay na pangit. Ano ibig sabihin yun? Yung napipilitan kang magnakaw, napipilitan kang gumawa ng mali, napipilitan kang gumawa ng masama. At higit sa lahat, paano mo malalaman na pangit ang buhay mo? Na iinggit ka. Sila, maganda ang kalusugan, ikaw, walang pag-asa. Mga kapatid, tinubos tayo ng Diyos sa ganong klaseng buhay. Diyan pa kayo mga, hello po. Na yung isang pilay, pwede pala niyang sabihin na, pwede pala akong lumakad. No, yung isang pilay. Yung isang bingi, yung isang bulag. Pwede niyang sabihin, pwede pa pala akong makakita. Bakit kasi? Nakalagay sa Biblia na hindi ko pala kailangang mamalimos. Hindi ko pala kailangan mainggit. Sabi ng isang kasama ko, Pastor, nakita mo yung sports car na yan? Sabi ko, oh, ganda eh. Gusto mong malaman kung sino yung tao riyan? Kung gusto mo, pababain natin yung tao riyan? Iniisip kong gano'n, mahirap habulin yan. Nagda-drive kami. Maandar yung sports car sa harapan namin. Sabi niya gano'n, gusto mo pababain natin yan, Pastor? Sabi kong gano'n, paano mo pababain yan? Bilis-bilis tumakbo yan. Hindi, traffic naman eh. Ano nga gagawin mo? Sabi niya, banggain mo. Bababa yung driver. Isipin mo to, no? Makakita ka ng isang magandang sports car. Pagkatapos, kumbaga, nakita mo, nakatitig ka, umaantal, yung mata mo, napako na, oh. Sinusundan mo yung sports car, biglang tumigil, nag-U-turn, maya dumaan sa harapan mo. Pagdating sa harapan mo, tumigil, ibinaba yung bintana. Pagkatapos yung driver, biglang dumungaw sa'yo, nakasalamin, dinilaan ka. Tsaka umalis. Ano gagawin mo ngayon? Bago ka magalit, pupunasan mo muna dahil tululaway ka eh. Sa inggit. Pero alam niyo, nakalagay po sa Biblia, lahat ng sa akin, ay pwede rin sa iyo. Ito ang mabuting balita. Pwede na akong gumaling. Pwede na akong sumagana.
Pwede na akong hindi umutang sa katabi ko. Bakit kasi 5-6 may interest? Hello? Sabi mo gano'n, pwede na tayo magkaroon ng bahay at lupa. Hindi lang sa paso at hindi lang, lahat naman kung tutuusin, may bahay lupa yan eh. Alam niyo kung nasaan, nasa pangarap. Hanggang sa namatay na lang, ayun, may bahay lupa na siya. Di mo naman kailangan na hektaryang lupa eh. Sabi nga ni Ed Lapis eh, ang kailangan mo lang, maliit na ganyan para paglibingan mo. Na yung pangarap mo hanggang yung bahay lupa mo hanggang nandun na lang sa nakatira sa pangarap. Hindi. Nakalagay po sa Biblia na kung ano man ang maisip mo, ano man pangarapin mo, ay kaya niyang ibigay kahit wala kang pera. Nakukuha niyo mga kapatid. Ito ang mensahe ng Diyos na pwede nating makamtan. Ngayon, katulad po rito, sino po ba rito ang favorite subject ang science? Sabi ng amin. Konti lang. Sino rito ang favorite subject ang mathematics? Mas marami. Noong isang araw, tinanong ako na isang kasama natin. Sabi niya, Pastor, masyado po ako nahirapan, baka pwedeng patulong. Sabi ko, anong problema mo? Yung isa pong subject ko. Sabi ko nga, ano ba yung subject mo? Calculus daw. Anong klaseng calculus? Integral. Sabi ko yung mga bulate. Yung mga ganon. Sabi ko, pasensya na. Hindi rin ako marunong dyan eh. Pasang-awa lang ako. Ngayon, saan po tayo? Ano ba tinutukoy ko rito? Ngayon, dahil sa favorite subject mo yan, baka mataas ang grade mo. Pero kung hindi mo favorite subject yan, baka pasang-awa ka lang. Ngayon, may mga tao po na hindi nila maintindihan talaga ang Biblia. Kaya nangyayari sa buhay nila pasang-awa. Madalas, bagsak pa. And yet, dito sa salita ng Diyos, pinangako ng Diyos na lahat ng sa akin ay sayo. Pero dahilan sa tamad kang mag-aral, ang favorite subject mo, recess. Nangunguna ka pa, at nalilate ka pang bumalik dahil gusto mo pahabain yung recess. Kaya nga sabi po ng Biblia, mag-aral ka, study to show yourself approved. Pag nagsisimula na, natututo kang humingi ng. Pag nagsisimula na yung mga sakit mo na hindi ka makabangon, hindi ka makalakad, sisimula nang mawala nang kahit di ka nainom ng gamot. Pumapasa ka na. Hello? Nakakahiya naman kasi kapag halimbawa grade. Grabe. 10 taong ka na sa grade 1. Tingnan mo yung katabi mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa makalagpas sa paninigarilyo. Ano tawag riyan? Valedictorian ka na riyan sa pag-iinom. Sa pagsusugal. Hindi, sayang lang ang kayamanan ng Panginoon na para sa atin. Hindi ka pagkakatiwala sa iyo, lustay ka. Hello? Okay, nakalagay po dito sa Biblia, meron po yung grade na 30, 60 at 100. Ibig sabihin, pagka nag-pray ka, 30% lang ang nakukuha mo, hindi mo nakukuha lahat. Meron naman pag nag-pray ka, 60% ang nakukuha mo, hindi mo nakukuha lahat. Meron din naman yung 100, pag nag-pray ka, 100 ang nakukuha mo, anong tawag sa'yo? Valedictorian. Yung iba, mga Kristyano na, nagiging cesarean pa. Ano ibig ko sabihin? Kaya lang yung mga kapatid, sa totoo lang, ang mga Kristyano ko, hindi na, yung talagang Kristyano, yung mga born again talaga. Hindi naman na nagiinom yan eh. Hindi na naglalasing. Hindi na nagdodroga. Anong nangyari sa kanila? Anong pwedeng mangyari sa kanila? Hindi na yan nagbibisyo yung mga talagang Kristyano. Hindi na. Yung mga talagang malapit na sa Panginoon. Hindi na. Anong nangyari sa kanila? Nabubuntis na lang. Yun ang nangyayari. Bakit kasi? Wala silang preno dun.
Pakisabi nga sa katabi, ba't ang tahimik mo? Pero kapag nagsisimula ka ng tumanggap, ng biyaya ni Lord, kahit wala kang trabaho, wala kang hanap buhay, gugulat ka na lang. Sasabihin mo, totoo pala ang Diyos. Nagsisimula na, hindi mo na kailangan minom ng gamot. Pagka, halimbawa, may sakit ka, no? Halimbawa, may sakit ka. Pagkatapos nito, simula kang mag-pray. Ay, ibig kong sabihin, Kuya Boy, pagka may sakit ka, stop mo na yung gamot. Ay, hindi ko po ina-advise. Wag, tuloy mo lang. Pasalamat ka na ng pasalamat sa Panginoon kagalingan. Darating ang time, hindi mo na kailangan yung gamot. Bakit kasi? Magaling ka rin. Hindi naman yung pagtanggal mo ng gamot ang magpapagaling sa iyo eh. Ang magpapagaling sa iyo, yung pananampalataya mo sa salita ni Jesus. Nalala ko nga isang tao po, may sakit siya. Meron siya ininom na gamot. Pero wala siyang ginawa kundi, Lord, salamat sa kagalingan, salamat sa kagalingan, salamat sa kagalingan, salamat sa kagalingan, salamat sa kagalingan. Pero inom lang siya ng inom ng gamot. Hanggang sa dumating yung time ng check-up niya at sabi ng doktor, ininom mo pa ba itong gamot na to? Sabi niya, opo. Sabi niya, huwag mo na inumin. Wala ka ng sakit eh. Nagulat na lang siya. Magaling na pala. Ito ang nagagawa ng salita ng Diyos. Alam niyo ba yung latigong gano'n? Yung hinampas sa likod na Jesus yun eh. Sa sobrang talim nun, sa sobrang sakit nun, yung laman mo sa likod na pipilas. At minsan makikita mo na yung buto. At minsan makikita mo na yung puso. Tumitibok-tibok sa loob. Bakit? Kasi nalagas na eh. Nakaramot na eh. Parang ganun na eh. Ganun. At yung likod ni Jesus, napunit-punit na sa latigo. Bakit? Para hindi na natin danasin yung sakit. Kung hindi mo alam ipagpalit yan, mabubuhay ka na hindi ka makakapag-ministry kasi laging may masakit. Isa po ang pinakamahirap sa buhay dito ay yung sakit sa bulsa. Pero alam niyo ba, nakalagay sa Biblia, si Jesus naging mahirap para ikay maging mayaman. Gusto ko yan. Noong unang panahon, kaming dalawa ni Simon, yung kasama ko po, yung isang pastor ng Taytay dito dati, Taytay. Doon kila Uncle Shok, uncle ko yun. Doon sa Taytay, doon sa Palmera, 3 ba? 6? 3. Nakaganyan kami, nararanasan namin ang hirap. Grabe. Sa ministry namin, nag-ahatid kami ng mga tao dahil kami na natapos ang service. At yung mga kabataan po, ihahatid namin sa bahay. Magpapakita kami rin sa nanay, sa tatay na ito na po yung anak nyo, dinideliver na namin. Sige po, babay po. Minsan nagagawin po nila, kain muna kayo, pero hindi pa po kasi dadaan pa po namin ito. Sa sobrang pagod, sa sobrang hingal, sa sobrang layo, sa dami ng hinahatid at darating ang time, di na kami makakahakbang at andun po yung sobrang antok at pagod at ilang beses po namin naranasan ni Simon matulog sa waiting shed dahil sa ministry. Tapos, dadaan kami sa mga restaurant, nakatingin na lang kami gano'n, bakit wala kami makain? Wala kami pera. Pero hindi dahilan yun, parang tumigil ka sa pagpapagamit sa Panginoon. Dahil one day, nung natutunan namin kung paano humingi kung paano minsan, yung ATM, napatigil kami dalawa sa jeep. Nandun kami sa harapan at napatigil kami rin sa ATM. At yung isang tao, merong card, alam naman natin yung ATM. Nung unang panahon pa ito ng may ATM, pinasok lang niya yung ATM, maya-maya may lumabas na pera. At kaming dalawa ni Simon nagkaganyanan.
Sabi niya, saan kaya nakakabili ng card na yun? Kasi papasok mo lang, may lalabas na pera. Wala kami. Wala. Pero pagka simula ka nang matuto na anak ka ng Diyos at ang Diyos ang may-ari ng lahat, sisimula kang mangarap. At ito pa, kapag dumarating na ang biyaya, ang pagpapala, at yung sweldo, yes, ang Diyos po nagsisweldo. Hindi siya madaya katulad mo. Minsan ang iipit ng sweldo, minsan hindi nagbabayad ng SSS. Doon sa mga empleyado niya, no, ang Diyos ay hindi unfair. Na hindi niya ibalik ang mga pagpapagod mo sa kanya. O hindi naman tayo naghahanap ng sweldo o kapalit. Masaya lang ako naglilingkod sa Panginoon, pero ang Diyos hindi unfair. Merong gantimpala. Laging may gantimpala. Pero pag nagsisimula lang dumating ang mga gantimpala na yan, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, darating yung time na yun, hindi ka na magiging madamot. Hindi ka na magiging uwak. Yan pa kayo mga kapatid. At ang isa po sa trabaho na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay ang pagtatayo ng simbahan. No? Dati, nagtatayo ng simbahan, ang budget po namin. Ay, hallelujah. Training! Ang budget po namin ay 4,000 lang training sa Maseda. 4,000 lang ang budget at ang pagkain dyan. Sabi ko, paano nagkasya yan? Ngayon, ang budget po natin sa training, yung yearly training natin ng January, nasa 130,000 pesos na. Bakit? Pinagpapala na tayo ng Diyos. At yung siyempre camp namin, noon, ang binabayaran po namin pag nagka-camping kami, mga 5,000 lang buong campsite na yan. Bakit? Hindi namin kaya yung nang kinukuha na namin, yung nagpapagamit sa atin, tutukusin libre. At yung isang miyembro po natin, na director ng NBI sa Baguio, sabi niya, dito kayo sa barracks ko. Director ng NBI yun, ng Baguio. Miyembro po namin. Sabi niya, dito kayo sa Baguio. Libre ka na, Baguio pa. Pero alam niyo, unti-unti, habang nagtatrabaho ko sa Panginoon, nabe-bless ako, yung camping po natin sa Peniel, halos umabot na sa 1,000,000. Bakit kasi? Ang mga miyembro, sabi nga sa katabi, lumayaman ka na. Asinsado ka na. Tapos ito pa, isa sa mga nakakapagtaka, nakakatuwa, minsan nakakainis. Yung mga workers na sabi nyo, akala nyo walang pera yung mga yan. Nako, di nyo lang alam. Pagdating ng camping niya, nakariband yan. Talagang nag-iipon yan. Maya-maya, sabi nyo, nakariband ka. Saan ko mo ng pera? Sabi niya, may nagbigay po sa akin ng blessing ko daw. Kasi, nakaka-blessing. Yung mga sakatabi mo, kailan kaya may mabe-bless sa'yo? Okay. So, dumating po yung time na, andyan pa kayo mga kapatid. Dumating yung time na natutunan ko yung sa libro na sabi ko, kailangan malaman ng mga Kristiyan to. Kasi ano tinuro po sa amin, yung pag tinuro sa iyo, ayawan mo ang Kristyanismo. Tatakbuhan mo. Kasi hindi ka binibigyan ng pag-asa. Ngayon, doon sa librong yun, andun pa yung, yun nga, pwede mong hubugin na you can create your own future. It's up to you kung anong future ang gusto mo, pwede mo na i-create ito. Wag mo totally iasa sa Diyos. Ikaw na ang mag-create ng future mo. Bakit? Nakalagay sa Biblia, may plano ko sa iyo. Ano yung planong yan? Plano para maging maganda ang buhay mo, payapa, walang gulo. At ang sinabi niya rito, ang isa po sa pag-create ng future natin, no, ay yung speaking in tongues. Hindi niyo ba napapansin na doon po sa bagong tipan,
Katakot na himala. Ang daming patay na nabuhay. Ang daming himala, yung bingi nakakita, yung bulag yung bingi nakarinig. Testing lang yun. Yung bingi nakarinig, yung mata, tulungan niyo ako. Yung bulag, nakalakad. At yung pilay, alam niyo, nakalagay sa Bible, yung mga na-stroke, hindi pa ganyan na lang sila, hindi nga maabot yung kamay. Nabubuhay eh. Nabubuhay. At saka yung mga taong grasa. Nasa Bible po yung mga taong grasa. Nagiging malinaw ang isip. Ang daming himala. Andun yung sinisigil na tayo sa utang natin. Na tayo kukuha ng pambayad. Alam niyo, nakalagay dito sa Bible kung anong ginawa nila at nakabayad sa utang. Yung araw din na yun. Hindi yung, saan kaya tayo kukuha ng pambayad natin? Jesus, alam niya kung anong gagawin eh. At kung Jesus nandun sa loob, sasabihin niya sa'yo kung anong gagawin mo. Yung isang tao, sabi niya, Lord, yung anak ko may sakit. Sabi ni Jesus, pupuntahan ko. Pagdating doon, sabi ng mga tao, patayin na yung anak mo. Huli na ang lahat. Ano gagawin mo ngayon? Nalala ko dati yung isang camping natin na palagi kong sasabihin, palagi kong kwento, bakit kasi nangyari? Yung isang drug addict, namatay sa harapan ko. Drug addict. Mismo sa harapan ko namatay. Wala nang pulso, wala nang hininga, tirik na ang mata. Anong gawin mo? Wala na, patay na eh. Tinitingnan namin, hinahanap namin yung pulso, wala na. At yung hininga niya, yung mata niya, tingin ng isang patay. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Mamayang hapon mo na lang kukwento. Para di kayo umuwi. No, ubusin natin ang handa nila. Yung nga sa katabi mo, di ba nandito ka para makikain? Kainin natin. Para sa atin yan, di ba? Sayang naman! Alam niyo, ang Panginoon, ang dami niyang pagkain para sa atin. Sabi niya gano'n. Kaya nga humingi kayo. Anong hihingin niyo? Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Wala dapat na taong magutom. Wala dapat nagugutom. Ang problema nga kasi, hindi alam. Kaya nasasayang. Amin po ba? Ayan. Kuya, may parang pag nagsasalita ka, parang ang dali-dali. Hindi madali. Pero posible. O pwede. Kasi nagpupumilit ka. Hindi talaga uubre. Pinipilit mo pa rin. Basta naka-invento ako ng bagong gulong ng sasakyan. O ano itsura? Square. Kahit anong pilit mo rin yan, mahirapan ka rin. And Diyos sabi niya gano'n, pasanin niyo ang aking pamatok dahil magaan itong alhin. Hindi mahirap maging Krisyano kung gusto mo lang. Kuya Talong, nakikita ko sa harapan ko, nakita ko kung paano mamayat si Kuya Talong. No? Kung pag mag-nebulizer yan. Pero tingnan ko, nakikita ko ngayon bukod sa mukhang nagpakulay ng buhok mataba na. Bakit? May mga sinasabi po sila sa akin no, hindi ko na binabanggit sa inyo, na baka raw po mamatay na kayo, kunin na kayo ni Lord kasi sobrang bait niya. Pero hindi. Kuya Talong hanggang ngayon, buhay. Bakit? Sabi Lord, may gagawin ka pa dyan. Dito ka muna sa lupa. Ang kukuha niyo mga kapatid. Kay Lord, pwede ka umasa. At hanggang sa dumating nga po ang time na sabi niya gano'n yung speaking in tongues. Ang dami-daming himala sa paligid na ginagawa ng mga apostol. Alam niyo po si Juan
Si Juan, Apostol Juan, ang pinakalas na namatay sa mga original na disipulo. Siya po ay niluto sa isang drum na punong-puno ng langis. Ginawa siyang sopas. Pinakuluan niyang drum na yan ng langis at nilagay siya sa loob. Sabi niya gano'n, may sabong kayo dyan. Bakit? Hindi siya mamatay-matay. Hindi na mapatay ang taong ito. May sikreto siyang alam sa Biblia, bakit di siya mapatay. Dami nang ginawa sa kanya kasi sermon siya ng sermon, sermon ng sermon, di na mapigilan. Sinaksak-saksak na yan kaso hindi tumatalab yung kutsilyo. Kaya ginawa nila, niluto nila. Hindi pa rin mapatay. Grabe, kasi alam niya. Sabi niya gano'n, ang buhay ko wala sa inyo. Ang buhay ko nasa kamay ng Diyos. At kung ayaw ng Diyos at ayaw ko pang mamatay, walang makakapatay sa akin. Alam niya. Eh yung iba, Lord, gusto ko panghabaan ang buhay ko. Sige na, Lord, sige na, sige na. Eh baka, ang buhay nila nasa kamay ng aksidente, nasa kamay ng sakit, nasa kamay ng kahirapan, nasa kamay, no. Alam ni Juan, kung paano mabuhay pa. At lahat po ito ng mga himalang ito, ay nagsimula nung tinanggap nila ang speaking in tongues. At dito po, sa speaking in tongues na to, nagsimula ang rema. Nalala ko, nung natutunan ko po ito, sabi ko, ganun pala, kailangan mo palang ipag-tongues. Kung gusto mo may masave, ipag-tongues, hindi pala tatalab yung soul winning. Hanggang sa darating yung time, yung tongues mo magiging travel. Na hindi ka lang nagtatangs kung hindi. Mayroong bigatin dun sa loob mo na lumalabas, hibik. Mga hibik. Sisimula ka ng mag-travel. Nung ginagawa mo, nililigtas mo na yung mga tao. Magawa ka na ng future mo, ng future nila. Ako po yung time na ako nagre-repair ng isang bagay na sabi ko, 2 araw ko na itong hindi magawa. Marunong naman ako, alam ko nga, hanap buhay ko yun, no pa. Kaya ang gagawin ko ngayon, sabi ko, stop na nga ako, napagod na ako. Mga 30 minutes yan, pipikit ako, magsimula ako mag-travel, mag-tangs. Binalikan ko yung trabaho ko, wala pang 1 minuto na ayos. One time, nagre-repair na naman ako. At sabi ko, talagang hindi ko maayos to. Yung pyesa sira na, kailangan ng palitan. Sunog na, bulok na, pangit na, sira na. Gagawin ko, atras ako. Sabihin ko, Lord, kailangan tulong mo. Simula akong mag-tangs, mag-travel. Wala pang 5 minutong travel. Binalikan ko, maandar na. Try mo kayang apply sa buhay mo yan. Pag di naayos yan. Try mong i-apply sa buhay. Nakakuha niya mga kapatid. Ito yung nagagawa ng tongues. Hindi po ako nagkakamali. Ngayon ko lang naisip. Mukhang ito ata yung topic ko last year. Yung tongues pa din. Nahirap ko na. Ngayon ko lang naisip. Ano po? Kasi ang Diyos po ay lumilibot, naghahanap siya ng magagamit niya. Nalala ko po yung time na nagsisimula ako na mag-tangs. Nag-aaral pa po ako noon at pang-umaga ako, ang mangyayari po, darating ako ng mga 2:00 ng hapon sa bahay. At magsisimula na po ako mag-pray doon sa kwarto ko at summer po no, bungalow, mababa yung bahay namin. At kapag bungalow, mababa ang bahay niyo, mainit. Tiisin ko yung init na yan, magsimula ng 2:00 ng hapon hanggang 5:00. Pipilitin ko yan. Ang hirap sa simula.
Pero 3 hours every day, magpipray ako, magtatrabail ako. At kung ano-ano po, nagpapakita sa akin doon, kung ano-ano, kung sino-sino. Maniwala kayo, dahil tayo matagal naman na, ilang beses nagpapakita sa akin ng demonyo. Literal. Iba-ibang size nila. Merong mga maliliit. Meron naman yung tatangkad. Meron naman yung ang isa kong nakikita ko, yung mga demonyo na walang balat. Makikita mo yung ugat nila na naglalangis. Excuse me po sa term, nagnanaknak yung mga... Yung iba, walang buhok. Yung iba, ang haba ng ilong. Yung iba, walang ilong. Yung iba, ang haba ng kamay. Kapag naglalakad sila, sumasayad sa sahig. Meron naman yung kasing laki mo. Magsisimula silang pigilan ka sa pag-pray. Pag misa, kung wala ka naman makitang ganyan, magpaparamdam sa iyo, magsasalita sa iyo. Pero sa lahat po ng mga nakikita ko, lagi silang nakadistansya. Bihirang-bihira lang yung makita ko andito na sa tabi. Madalas sa kanila, mga mula rito hanggang dyan sa may stand ng camera. Hindi sila nalapit. At ang isa po sa hindi po nakakatakot. Bakit? Kasi minsan sa isang tao, makikita mo yung isang unggoy. Nakaupo dito niya. Hindi niya nakikita, ikaw lang nakakita. Nakaupo dito. Bakit? Maliit lang yun eh. Pero yung kamay niya, ang haba. At nakayakap siya sa ulo ng isang tao. Yung nakaupo siya rito, nakayakap yung kamay niya dito sa ulo nito. At hinihigpitan yan. At mamaya tatanungin mo yung tao, anong gusto mo pag-pray? Sasabihin niya, migraine. Lagi na lang masakit ang ulo ko. Okay, alam mo na. Hindi natural na sakit yan. Hindi mo makukuha ng gamot yan. Bakit? Demonyo eh. Kahit na mag-diatabs ka na mag-diatabs, hindi aalis yan. Ang gagawin mo ngayon, sa pangalan ng Jesus, ikaw na demonyo na kayakap sa ulo ng taong ito, sa pangalan ng sumayas ka. Minsan, 3 beses mong sasabihin niya bago siya alis. Pero pag umalis yan, ngingiti na yung tao, sabi niya, wala yan. May time, isa po, yung lagi kong kinukwento sa inyo, sa loob po ng lagpas 100 beses na lalapit sa akin yung tao. Sabi niya, kuya po, yung papray nga. Bakit masakit na naman ulo? Paano yung sinuwayas ka? Isang gano'n lang. Gaganon yun. Hindi mo nga lang tinamaan yung yung buhok nga lang niya tinamaan mo. Mamaya, sabi niya, wala na. Bukas na naman. Bakit? Kasi yung demonyo, pabalik-balik! Kasi ayaw niya kasi tanggapin si Jesus. Gusto niya tanggapin yung kagalingan. Pero ayaw niya tanggapin si Jesus. Kaya yung sakit, may karapatang bumalik ng bumalik. Alam niyo po, ang nakakatakot, hindi yung yung sabihin natin, nakita mo yung demonyo ganyan. Hindi nakakatakot. Kakausapin ka niyan aalukin ka niyan. Mag-o-offer sa'yo yan. O-opera ka niya ng pera. Kukumpetisyonin niya ang Diyos. Kasi sa kanya, easy money. Pero ingat ka. Pag tinanggap mo yan, may kapalit. Bandang-bandang huli, may kukunin siya sa'yo. Ginagawa pa ng maraming tao yan. Alin yan? Pasintabi po. Pinagpapagamot sa albularyo. Every time papagamot ka sa albularyo, bibigyan ka ng demonyo ng albularyo. Bakit? Hindi sa Diyos yun. Bakit? Alam ko, nanggaling ako dyan. Nanggagamot ako ng kulang mo. Mga orasyon, alam ko. May samahan kami. Nagtuturuan kami. Nagko-competition din kami. Nagsisiraan din kami. Hindi sa Diyos yun. Oo, gagaling. Ngayon. Bakit kasi? Yung demonyo ko kasi, mas mataas ang ranko kaysa doon sa sakit. Kaya madaling palisin. Pero kung mas mataas ang ranko nun, at mababa yung ranko ng demonyo ko, hindi na alis. Matatalo ko. So,
Ang mas nakakatakot po, yung kapag yung masamang espiritu, hindi nagpapakita sa'yo. Oh, maniwala ka. Ito yung mga nakakatakot. Bakit? Kasi, mapapansin mo na lang, bakit hindi ko siya nakikita? Bakit hindi ko siya na-sense? Hindi ko siya na, parang walang masamang espiritu ngayon. Ayun, ang time. Pakisabi nga sa katabi, relax ka na, no? Bubulagain ka niyan. Kasi, maya-maya mapansin mo, nandito na sa tabi mo, isaksak-mal na lang sa'yo. Wala ka na. Yung sasabi niya, nakakagawa ka ng mali. Kita mo, walang demonyo, walang... Pero yun nga eh. Hanggang sa mamaya, hihintayin niyang bagsak ka na, tsaka siya susunggab. Wala ka na. Ilang beses na po ako nakakita ng tao na may sakit na sobra kasing masyado na siyang maraming tinanim sa laman. Dami na niyang kasalanan na mahirap na siyang pagalingin. Bakit? Nagtanim siya. Mahirap na siya kumano ng kagalingan. Pero itong speaking in tongues, ito po yung pinakaunang-unang ibinigay sa mga apostol pagkatapos umakyat ni Jesus. At ito yung pintuan na magbubukas sa iyo ng lahat ng himala sa buhay. Hindi mo kailangan tumaya ng sopistik. Hindi mo kailangan tumaya ng loto. Kasi sisimulan mong maranasan, God will provide. Alam niyo po, yung isa po rito, naalala ko po yung isang Alvin, halika nga rito. Ikaw na lang. Kuno yung upuan mo. Hindi, sige, upo ka muna. Kwento ko lang ito. Ikaw close ko rito. Sabi niya, ang mata ng Panginoon ay umiikot. Closing na po natin. Ang mata ng Panginoon ay umiikot dito sa mundo. Naghahanap ng magagamit niya. Alam niyo po ito eh. Kung meron po sa inyo naghahanap ng trabaho sa simbahan, naghahanap ng magagawa sa Panginoon, huwag kayo naghahanap ng ministry dito sa pulpito. Sabi nga ng Bible, huwag nyo hinahangad yan. Kung gusto nyo dito sa pulpito, gusto mo tagapagturo ka, ay di tayo makakasya rito. Sige. Gusto niya magturo siya. Gusto niya, gano'n, kailangan patayuin mo yan. Bakit? Pagka hindi mo pinagturo, baka mag-backslide. Yung dito, lahat magigitara. Ano na lang mangyari kapag gitara ng gitara? Tapos sintunado lahat. Hindi lahat yan, nagbakasyon ng turo. Tapos yung song leader, nagbabakasyon din ng boses. Buti lang si Cora, hindi. Nalala ko dati, yung sa amin, gusto 4 ang gitarista, sabi ko. Mag-orkestra na lang tayo. Tapos yung backup singer, 5. Sabi kong gano'n, ano yan, choir? Pwede rin, 2 lang. No? Backup nga lang eh. Kasi meron kasi yung tinatawag first voice, second voice, third voice, fourth voice. Anong gusto mo? Pang 30th voice ka? Pang 30? Meron po kami kasamang ganyan. Sabi niya, di ako lumalago dito sa Rema. Alis na ako. Hindi ko pinigilan. Bakit? Naghahanap daw siya ng ministry. Naghahanap siya ng trabaho. Sabi niya, di ako lumalago rito sa Rema. Alis na ako. Hindi ko pinigilan. Sabi ko sa sarili ko, dimalis ka na lang. Bakit? Kasi ang talagang trabaho, ang talagang ministry, ay sa prayer. Huwag ka nagsisimula rin sa pulpito. Magsimula ka roon sa prayer room, doon sa kwarto mo. Magsimula ka roon, manalangin ang walang nakakakita sa'yo, walang pumupuri sa'yo. Ay, ang ganda niyang mag-pray, umiiyak pa, tingnan mo yung luha, tumatagak pa. Tumulo na. Alam niyo yung katangan. Mga kaidaran ko lang ang luha sa akong mata. Sa prayer. Nandun ang talagang trabaho. Actually, bago ka nga lumabas, sige lang mag-pray ka po bago ka mag-soul winning.
Yung travail. Kasi, tulad yan, oh, may electric fan tayo, may isa pang electric fan, may amplifier. Ano pa yung mga appliances sa bahay nyo? Washing machine, di ba? TV! O, laki ng TV sa amin, oh, 200 inches. Punta kayo sa bahay. May mga blender kami sa bawat upuan. Ano yung TV nyo? Colored, yung washing machine namin colored din. Sige, punta kayong lahat, tapos pagdating namin dun, walang kuryente. Wala kayong kuryente. Hindi, matagal na kami walang kuryente. Ano ginagawa mo rin sa mga appliances na yan? Wala pala kayong kuryente. Walang pakinabang yung soul winning mo. Walang pakinabang yung song leading mo, yung sermon mo, yung paggigitara mo, yung pag-a-share mo, yung ministry mo, yung paglalako mo. Kung walang travail, aanhin mo ang mga appliances na yan kung wala kang kuryente. Ang travail, ang kuryente ng gawain ng Diyos. Sige, sa'yo na lahat yung motor na yan. Layas mo, takas mo na. Pag tinanong ka, sabihin mo, sabi ni Pastor Boy. Pero wala kang gasolina. Kaya andar yan. Kung walang travail ang church, walang kwenta ang soul winning, ang follow-up, ang visitation, ang Bible study. Sabi niya, kapag ang simbahan ay nag-travail, Isaiah 66, kapag ang simbahan ay nag-travail, magkakamiyembro na ito. Travail ang hanapin mo, automatic yung miyembro. Hindi miyembro nga hanapin mo para mag-travail. No. Travail ang simulan mo, automatic ang miyembro. At dumating nga, naalala ko po, yung kapag ka gusto mo ng trabaho sa church, nabasa ko po sa Facebook, yung mga tao para malaman nila ang nangyayari sa mundo, basahin nila ang dyaryo. Yung mga tao, kung gusto nilang malaman bakit nangyayari ito sa mundo, basahin nila ang Biblia. Sasabihin ng Diyos sa iyo yung mga mangyayari at bakit nangyayari. Pag nagsisimula ka ng mag-travail, sa prayer, lalabas na ako ha, sa prayer, ano ang pangalan mo? Annabel, oo. Punta ka sa bahay namin, di ba? Ikaw yung walang cellphone nun eh. Pero may cellphone ka na, no? Hindi ko alam kung ilang taon ka, although sinabi mo na, hindi ko alam kung may boyfriend ka, although sinabi mo na, hindi ko alam kung ano ang katayuan mo, sinong crush mo, sinong gusto mo, anong favorite na ulam mo, ganito. Or sabihin natin, ikaw ay may bukol sa kilikili. Hindi ko alam. Pero pag nagsimula na akong mag-pray, lahat ng sikreto mo, sasabihin ng Diyos sa akin. Bakit? Para mawala sa iyo yan. Halimbawa, sabihin natin, si Kuya, nagdadrive po ba kayo ng motor, Kuya? 4 wheels. Bukas ng umaga, maaksidente si Kuya, mababawian ang buhay. Halimbawa. Pero dahilan sa pupunta ako sa prayer at sasabihin ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Ano ba pwede kong trabahuin ngayon? Gagawin ng Diyos, iikot yung mata niya at makikita niya si Kuya na maaksidente pala. Sasabihin niya, bibigay ko sa itong assignment. Pag-pray mo. Sa mamaya mararamdaman ko yung travail. Sa mamaya, malalaman ko na lang si Kuya, muntik ng maaksidente. Pero dahilan siya na pag-pray, dahilan siya na pag-travail, mabubuhay siya. Lord, ngayong araw na ito, bigyan mo ako ng trabaho. Kayong dalawa pala ay maghihiwalay na. Sila pala. Ganda ni Jonah ngayon. No? Tagal kita hindi nakita. No? Ganda lang maghihiwalay na pala sila. Pero habang sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Ngayon, iikot ang mata ng Panginoon. At nakita niya na maghihiwalay na sila. Anong pinag-aawayan nila?
Meron na raw kasing loves yung isa. Kasi sabihin natin totoo. Pero dahil lang sa ikukunin ng Diyos, sasabihin niya, o trabahuin mo to. Hindi ko kilala kung sino sila. Pero tatrabahuin ko, magsisimula ako mag-pray, mag-travel, hanggang sa mamaya, hindi na sila maghihiwalay. Mission accomplished. Nakuha niyo mga kabalik. Dito nagsimula ang rema. Lord, bigyan mo ako ng trabaho ngayong araw na to. Minsan sasabihin pa ng Diyos sa'yo, tapusin mo muna yung dati mong trabaho. Ibig sabihin, 2 days na, hindi mo pa natatapos. 3 days na, hindi mo pa natatapos. Pang-4 na araw, yun, nagkaroon na ng breakthrough. Tapos, ano susunod ngayon? Sasabihin mo, kinabukasan, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Ngayong araw na to, iikot yung mata ng Panginoon, yung isang taga roon. Sa Africa, yung isang taga roon. Sa Amerika, yung isang taga roon. Sa China. At yung isa nga na lagi natin kinukwento, yung isa doon sa Africa, patay na. Patay na. Nakaramdam ng isang tao ng bigat. At simula pa lang, alas 5 pa lang ng umaga, nagsimula na siyang magtrabaho. Tinatanong siya ng nanay, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Sabi niya, hindi ko alam. Pero may pinag-pray, alas 5, alas 6, alas 7, nagtatang siya. Nagtatang. Alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, nagtatang siya. Hindi ko alam kung ano yung pinag-pray ko, pero umiiyak siya. Alas 12, alas 1, alas 2, nagpe-pray siya. Pagdating ng alas 3, sabi niya, okay na. Kung ano man yung pinag-pray ko, okay na. Pagkaraan ng 2 linggo, nakatanggap siya ng sulat doon sa anak niya na nasa atin. Nagsabi ng anak niya sa sulat, Tatay, ng araw na to, nagkaroon ako ng sakit. Ako ay namatay. Nakapalibot daw yung mga miyembro ko dahil worker siya, pastor siya rin sa Africa. Nakapalibot yung mga worker niya, nag-iiyakan kasi sabi nila, hindi namin kayang ilibing yung pastor namin. Pero nag-iiyakan sila ron. Yung tatay, ano oras natapos yung prayer ng tatay? Alas 3. Pero sabi nung anak niya, pagdating ng alas 3, bigla akong nabuhay. Maubos po yung time natin. Kung isa-isayin ko to. Pero dun sa prayer, Lord, anong trabaho ko ngayon? Lord, anong trabaho ko ngayon? Lord, anong trabaho ko ngayon? Isang tao mamatay na sa sakit, pero nabuhay. Isang tao malalaglag na sa bangin, pero nakaiwas dahil sa pinagtrabaho. Dito po nagsimula ang rema. Pero sa totoo lang, nakakalungkot. Hindi na namana ng iba hanggang sa barkadahan na lang. Hanggang ngayon, ang Diyos ay naghahanap ng magagamit. Sige! Sa Boodle Fight. Magaling. Sa Unlivings. Magaling. Pero sa prayer travail, madaling maboring. May mali. Nalala ko po yung isang kasamahan ko. Kabuboy naging ko pa lang. Ito yung nung unang panahon, may kasamahan po kami na soul win namin sa Bulacan. Sa Baliwag, Bulacan. Nagkaroon po tayo ng simbahan doon. Wala pa kayong lahat noon. Kasi wala pang rema noon. Kabuboy naging ko lang, 17 years old. At pray lang, travel lang hanggang sa paano ko pag maikwento to. Ang ginawa po niya, nung nakita niya yung sasakyan namin doon, nakita niya
nagpapakanta kami sa bakanting lupa, nag-i-invite ang mga tao, dadala kami ng sariling bangkong ganyan. Wala pang simbahan noong time na yun doon sa Baliwag, Bulacan. Nagdala kami, nakasakay kami sa truck. At habang nagkakantahan kami, kinuha niya yung kutsilyo niya, kasama niya yung barkada niya. At yung gulong ng sasakyan namin, sinaksak niya. Kaya pagtingin ng tatay ko, pagtingin ng pastor, sabi niya, wala na, flat. Nagtatawanan sila doon. Kasi sila yung nagsaksak, nasira yung gulong. So, sa travail at prayer, yung mga nagtatawanan na yun, ang isa sa mga naging unang kabataan at nag-Bible school. Buti nilang hindi sumuko ang tatay ko at saka yung pastor na. Nag-aral sa Bible school yung mga ito. Dahil sa travail at sa prayer. Pero habang nagpapatuloy ka sa Panginoon, darating ang mga problema at meron po nakakalungkot. Meron pong, iniisip ko nga kung paano, kung pwede ko bang sabihin ito. Meron pong, purong sulong ako eh. Meron pong isang girl na nagkagusto sa kanya. Isang girl napugian sa kanya at sinimulan niyang ipag-pray itong pogi na to. Yung kabataan na nalaksak ng gulong. Sabi niya, Lord, I claim. Yung tao, hindi kina-claim niya. Yung binebenta, i-claim mo. Pero yung tao, hindi. Bakit? May sariling kalooban yan eh. Gusto ko, Lord eh. Gusto ka ba? So, unti-unti ko, no? Sana may makarelate. Sabi niya, I claim. At sa isang sitwasyon, sabi niya, gano'n, nakita niya si Pogi. Silang dalawa lang, niyakap niya, sinunggaban niya, at sila na. Ngayon, itong lalaki si Pogi, natukso. Hindi alam ng pastor. Yun sa katabi yun, dami mong lihim sa pastor eh. Pero alam niya, mali. May kaso, ayaw bumitaw ng babae. Sabi niya, ay tayo na eh. Minsan, sabi mga dyan sa katabi mo babae, yan ang problema sa inyo eh. So ano po nangyari? Ngayon, nag-aaral sa Bible school ito. Dalawa silang nag-aaral sa Bible school. Sabi niya, hindi tama ito. Magpapastor ako, bakit ganito? Gusto kong lumaya. Sabi niya, please release me, let me go. Sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Paano ba ito? Ayoko palayain itong babaeng ito. Sabi ng babae, kasi sabi ni Lord, tayo raw. Sabi niya, ba't sabi ng puso ko, hindi tayo. Tulungan mo ako, Panginoon, tulungan mo ako. Alam niyo ba yung tipong, sabihin natin, sa sobrang, parang na-trauma, nababaliw na parang, di ko kayang tanggapin yung ano ba yun? Yung hindi niya matanggap na, bakit ako pumasok sa ganito? Gusto ko nang lumaya, gusto ko nang umalis. Sino ba marunong nung ganun? Alam niyo mamaya try nyo nga. Ngayon, alam ka dito. Dahil sa sobrang tureteng, sabi niya, di kunin mo pang pumubra. Sa sobrang turete niya, wala na siya sa tamang wisyo ba? Yung kumbaga parang wala na, susuko na ako, alis na ako, magbabackslide na lang ako. Parang hindi niya, nilihim sa pastor eh, kaya nga wag ka naglilihim sa pastor. Anong nangyari? Doon sa Bible school, yung double tech nila, doon siya sa ibaba, lagi siyang upo nga. Nakaganyan, tapos i-cross mo yung paa mo. Hindi, ito, lagay mo. Hindi. Indian seat. Paano ba? Paano ba Indian seat?
O yan, tapos to, yan, lagay mo dito mo. Hindi. Ito, lagay mo rito. Yan. O, sige, hawakan kita. O, yan. Sige, yan, nakaganyan siya. Tapos magmukhang malungkot ka naman. Yan, lagi siya nakaganyan pala. Araw-araw na siya sabi niya gano'n, mawawala na ako sa paglilingkod, mawawala na ako sa Panginoon. Hindi niya kaya eh. No? Lagi siya nakaganyan. O, sige, tara ka na. Close na tayo. Ngayon, wala siyang pinagsasabihan. Pero ito magpapastol yan. May maling nangyayari. Ngayon, affected na siya, nasabi niya, iiwanan ko ng paglilingkod, iiwanan ko ng pagpapastol, iiwanan ko ng pananampalataya. Isinave ni Lord, di ba? At sa loob po ng ilang buwan, sabi niya, hindi ko na alam, hindi ko na tinanong sa kanya. Sige, tugtog ka na. Ngayon, ito pong problema. Lagi siyang gano'n na parang litong-lito, gulong-gulo. At ako naman, humingi ng trabaho sa Panginoon. Hindi niya sinasabi. Kahit kanino, kahit sa pastor. At pag nalaman ito nung director ng Bible School, palalayasin niya. Bawal yun eh. Kasi bawal lang magkarelasyon sa loob ng Bible School. Ang nangyari po, nagpe-pray akong ganyan, nagpe-pray ako. Na, Lord, bigyan mo akong trabaho ngayon. Bigyan mo akong trabaho ngayon. Bigyan mo akong trabaho ngayon. At alam niyo po, pagka nasa prayer room ka na, pagka nagpe-pray ka na, mararamdaman mo ang presensya ni Jesus. Yung iba kasi nagpe-pray tayo ng sama-sama, pero pag ikaw mag-isa magpe-pray, naramdaman ko na po ang anointing ni Benny Hinn, na nagpalayansa ko. Naramdaman ko na ang anointing ni Morris Cerulo, personal. Naramdaman ko na presensya, yung anointing ni Kenneth Hagin. Ang lalakas. Sabihin ko po sa inyo, ang lalakas ng anointing yan. Pero ang pinakamalakas na naramdaman ko ay yung anointing ni Jesus pag kaming dalawa na. Yung mukha mo ito, pag andyan na si Jesus, ingungud-gud mo sa sahig, wala kang pakialam kung madumi yan. Dahil sa hiya mo. Sabihin mong ganito pala ang pakiramdam ng Panginoon. Pagbangon mo, basa na ng luha yan. At one time po, mayroong pong parang party-party sa bahay, may birthday. Nandun kaming lahat, doon sa kusina namin, maputik. Kasi lakad ng mga tao, nagluluto, naghuhugas, nagdadala ng tubig, putik-putik na yan. Nakita ko po si Pogi, si brother. Sabi ko sa kanya gano'n, "Oy!" Sabi ko sa kanya, habang nagpe-pray ako, nakita kita. Patingin siya sa akin gano'n. Sabi niya, "Ano nakita mo sa akin?" "Nakita kita, nasa kama ka, nakaganon." Pagkasabi ko, na-slain. Sabi ko, madumi dyan. Pero wala siyang pakialam. Hindi na siya bumangon. Umahagulgul na. Kasi kailangan na niya ng tulong. Yung puso ng Diyos nasaktan to. Kaya gusto niyang tulungan yung tao. Pagkatapos ko sabihin sa kanya, nag-open na siya sa akin. Sabi niya, alam ko lang gagawin ko. Gagawin ko yung tama. Na-solve yung problema. Ayaw na Diyos yung gano'n. Ayaw na Diyos yung mga problema gano'n. Gusto niya tayong tulungan. Minsan, ipapakarga niya sa iyo yung assignment niya. Tulungan mo yung kapatid mo. Pray ka. Pray ka. Ngayon yung mga nagkakasirang mag-asawa, yung pamilyang nasisira, nawawa sa ayaw niya.
Ayaw niya yung maaksidente ka, mamamatay ka na wala sa panahon. Hindi mo pa panahon, papipilitan ka umuwi sa langit. Ayaw niya yan. Ayaw niya, nilalamon ka ng sakit at nilalamon ka ng kahirapan. Ayaw niya. Hindi yung Biblia eh. Kasi kung Biblia lang ang sagot, kasi sana yung mga religion, iba't ibang religion, okay na. Kasi minsan ang Biblia, ginagamit din ng religion yan. Hindi yun eh. Kundi yung hindi nila kayang gawin, ano yun? Sabi yun. Sabi yun. Kung meron lang sa atin, sa totoo lang, meron nakakuha unti-unti pa isa-isa. Pero what if kung tayong lahat? Dito tayo nagsimula. Pray muna ako, hingi ako ng trabaho sa Panginoon. Pray muna ako, hingi ako ng trabaho sa Panginoon. Kahit isang oras lang sa isang araw, Lord, bigyan mo akong trabaho. Saan manggagaling? Panginoon Jesus, ay tingin mo. Saan manggagaling ang ay sa'yo ko. One more time. Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoon Jesus, ay sa'yo nagtitiwala ako. Mo ang katawan ko. Kalakasan ko. Yun ang iyong pag-ibig sa'yo'y malakas sa buhay ko. Kalakasan ko. Yun ang iyong pag-ibig sa'yo'y mananatili. Pangalan mo ang katawan ko. Ang kalakasan ko. Ito ng iyong pag-ibig sa'yo'y mananatili. Sa buhay ko, pangalan ko ang katawan ko. Ang kalakasan ko. Ito ng iyong pag-ibig
Tingin po kayo ito mga kapatid. I-close na tayo. One time po sa camping, naalala ko lang ngayon, na kumbaga, Lord, bigyan mo ko trabaho. Bigyan mo ko ngayon trabaho. Hihingi po kasi ako ng mga tao ngayon na magbibigay ng time para bigyan sila ng trabaho. Magka-camp noon, 1 week na lang, magka-camp na, habang sinasabi mo, no? Every morning prayer, naghingi ka ng trabaho. Every evening prayer, humingi ka ng trabaho. Natatrabaho mo. Yan ang pag-worker. Pero hindi mo naman kailangan maging worker eh. Kailangan mo lang maging matapat. Yan talaga. At nung time na yan, na 1 week na magka-camp, dahil alam ko po yung lugar, dahil nag-camping na dati ron, doon po sa parang tingin po kayo. Nung kuryente ron, nakikita niyo po. Nakakita po ako ng ahas habang nagpe-pray. Doon sa taas na yun. Ngayon, yung campsite yan, nakita ko doon sa part na yun, may ahas. Yung ahas po na yun, makulay. Nakapalupot siya. Dahan-dahan siya umiikot doon sa wire. Kaya sabi ko, ano kaya yun? Ginawa ko, binain ko na. Sinabi ko, ito na demonyo ng ahas. Ahas, nakita ko na makikialam sa kuryente. Sa pangalan ni Jesus. Tumayos ka. Nahingi ka ng trabaho. Alam niyo, pagdating ng camp, nawala ang kuryente. Naputol. Camping na. Sabi ko, ano nangyari? Sabi, naputol po yung kuryente. Mabuti na lang, napag-pray. May kasama kaming technician na kuryente. Sabi ko, maayos mo ba? Sabi niya, oo, maayos mo yan. Sabi niya, asan ba yung naputol? Sabi niya, ayun. Doon mismo. Sabi niya, kakabit ko lang. Ikaw ang gagawa ng future mo. Kung buhay mo, walang kuryente. Ayaw ng Diyos yun. Pero bigyan ka ng, humingi tayo ng trabaho. How many times siya? Kahit mga sasakyan na dapat putol na yung ganito, yung ganyan, sira na yung ganito, pero aandar pa rin yan dahil sa may nagtrabaho. Apply natin sa pamilya natin, apply natin sa buhay. Pangalan mo ang tatawag ko. Diyos, ikaw ang kalakasan ko. Iyong pag-ibig sa buhay ko. Pangalan mo ng iyong pag-ibig sige, tingin po kayo rito. May gagawin po tayo na kakaiba ngayon. Hinihiling ko po si Nanay Odel. Pwedeng lapit po rito kasama po ni Tatay. Tapos po si Kuya Talong. Pwedeng puntahan niyo po si Ate Cynthia. Ayan. Si Nanay Odel. Ayan. Asa si Ate Sylvia? Lapit po kayo rito. Ano? Ito po. Kasama po kayo ni Tatay. Harap po sa akin. Harap. Nasa si Nanay Lenny siya si Kuya. Harap po kayo sa akin. Harap po sa akin. Si Tatay Talong. Saka si Ate Cynthia. Si Nanay Lenny saka si Kuya Noel. Pangalan mo ang tatawag ko.
Natawagan ko si Abby. Abby, mali. Meron ka pa bang alam na mag-asawa rin na pwedeng papuntahin dito? Family ko. I mean, yung pwedeng mag-travel. Kasi, yung example ko kasi sila na tuwing umaga, hindi sila ng trabaho sa Yung nanay ko ni Pura Christian. Pero sa ibang sila. hindi niya naintindihan to eh. Mahirap kung sino pa yung, Mag-asawa dito. yung magkapatid na pwedeng lumapit. Sino ba? Naririnig. Sino yung pwedeng papuntahin mo rito? Ang worker. Mga worker. Bakit? Ito pinatawagan ko yung mga worker. Tapos, yung magkapatid na si Danny din, si Danny ka. Yung mga worker po, punta po kayo. Si Rachel po kasi ako. Mga worker po, punta po kayo dito. Dito mo na lang sila. Dito na lang po. Si Mika at si Jelay. Yan, Jebany at si Joel. Never rin ako si Jojo. Sino pa? Masyado silang marami. Pwede na pumunta rin. Sabi ko, at sabi ko, Paharap sa akin, paharap sa akin. dito kayo sa akin kasi. Punta na po kayo dito dyan. Pag ano. Yung magkaka-partner dapat. Magkaka-partner. Nakakatlong po. Masyado silang crowded. Pag-iwaiwalayin mo. Natawagan ko po yung mga pastor. Yung mga pastor, lapit po kayo sa harapan. Tawagin mo si Badong. Sino ba umawa kay baby? Yung mga pastor, lapit na po kayo. Si Tina, si Joe. Naliyali po kayo rito si Tina at si Joe. Tawagin mo si Cora. Sino sa kayo po? Si Pastor Marvin, Pastor Alan Grace, si Jasmine po. Sabihin mo, yung mga taga Manila po. Mga taga Manila po, punta na po kayo. Baka meron, di ba? Kasi yung tinatawag ko rito, yung pwedeng tingin na trabaho. Ganun pa po. Sino sa kanila? Yung pag-ibig, Badong, alip. Si baby nasa na, may hawak ka na. Yung mga taga-bagong sila. Right?
Kahit sino. Upo na lang si Odessa. Mga taga-bagong silang po. Punta daw po sa harapan. Pati si baby. Ayan sila. Meron pa ba? Okay na? Sige po. Lapit po kayo ng konti. Yung mga nandun sa dulo. Bakit ko po kayo pinatawag dito? Kasi, alam niyo po, yung pinanggalingan natin simbahan, yung Holy Christian Fellowship, doon ang galing ang Rema. Pero yung Holy Christian Fellowship, palaging nahingi ng trabaho sa Diyos, sa prayer. Noon kami, si Eli, si Leah, si ako, sino pa ba yung mga nandun? Doon po kami, tingin po kayo sa akin, doon kami nagsimula na laging nahingi ng assignment. Laging kaming nahingi ng trabaho. Hanggang sa dumating yung time, bakit ko kayo pinatawag dito? Kailangan na namin ng permanent na lugar kung saan tatrabahuin namin yung kailangan namin ng prayer room. At yung unang-unang church na binigay sa amin, hindi church, kundi prayer room. Every day, tatrabaho kami. Ang ingay namin, narinig, third floor yun ng building. Pero doon sa ilalim, naririnig kami ng mga tao. Nag-aakyatan, maging Muslim at mga Hudyo. Pag narinig nila yung ingay na yung travel, nag-aakyatan sila. Sabi nila, what is that noise? What is that sound? Mga foreign students ito ng mga Muslim, mga Hudyo. Hindi nila alam na Muslim yung isa, Hudyo yung isa. Tapos sasabihin lang, can we also pray? Kasi sabi nila, ano yung ingay na yun? Ano yung tunog na yun na nagpe-pray lahat ng kabataan? Kaya andyan yung si Pastora Lisel. Tama? Ang ingay mag-pray. Every day doon sa unang church natin. Mga NPA, nag-aakyatan doon. Mga NPA, mga pulis, mga army, nag-aakyatan doon. Dinadala nila yung kapwa nila, sundalo. Ang mga baril nila nasa bayong. Tapos sasabihin nila, iiwan na namin yung baril namin sa inyo. Sundalo, pulis, mga call boys, call girls, mga magnanakaw, mga professional ang mga magnanakaw. Yung mga, hindi ako nag-microphone pero naka-live. Dala-dala nila yung mga baril nila sa bayong. Pagkatapos nilang umaten sa amin, iiwanan na nila. Sasabihin ko, huwag niyo iwanan dito. Anong, yung mga binabayaran para manggulo ng gobyerno, nag-aakyatan doon. Binibigyan daw sila ng pera para manggulo sa mga schools, sa gobyerno. Nag-aakyatan lahat doon. May mga hard killer, mga binabayaran para pumatay. Mga buhay na karumal-dumal, mga buhay na mag-aartista, mga buhay na ang gugulo, ang dudumi ng mga nag-aakyatan doon. At kapag nalaman na nila yung totoo, magpapaalam na, sasabihin nila magtatago na kami. Kasi ayaw na namin ng ganitong buhay. Alam na namin ang totoo ngayon.
Mga mamamatay tao. Mga hard killer. Binabayaran para pumatay. Aamin yan. Magsasabi na ito yung buhay namin. Pag-pray nyo kami. Mga lasenggo, mga lasing pa, mga sabog, mga durog. Aakyat doon sa church. Yung isa, flight na niya bukas sa Saudi. Yung isa, flight na niya sa Saudi, kinabukasan. Pero nung umakyat siya, sabi niya, after a year, bumalik. Tinawag ako ni Pastor Danny, sabi niya, may gustong makipag-usap sa'yo. Sabi ko, sino? Bakit? Sabi niya, last year, pumunta dito yan, umattend dito yan. Kaso flight na niya, kinabukasan nag-Saudi na, hindi siya nakapagpasalamat sa kaligtasan. Ngayon, after a year, bumalik siya, kasama yung asawa niya. Gusto daw niyang magpasalamat. Ano yung nangyayari niya? Ano yung nangyayari niya? Bakit nagkakaganito? Kasi may humihingi ng trabaho. Pray muna. Ewan ko kung natatandaan ni Lisel, bawat miyembro magsusulat doon. Every day, 1 hour a pray, 1 hour a day ang prayer. Minsan 2 hours, not 3 hours, nahingi lang ng trabaho. At dahilan doon, di tumitigil ang himala. Hindi natigil ang himala. Oh, dami problema. Pero hindi tumitigil ang himala. Kasi merong nagtatrabaho para magkahimala. At ngayon po, hiniling ko po kayo pumunta rito. Lahat po ng mag-asawa, hawak ng kamay. Harap kayo sa isa't isa, magka-partner. Sino ka-partner mo? Harap kayo. Magharap kayo ng ka-partner. Yung usually si Ate Virgie. Yung mga taga Manila. Yan, magharap kayo. Si Kuya, dapat kay Alvin yan. Sige. Ewan ko lang, siguro makwento ni Ate Lisel mamaya kung ano yung unang rema. Pwede ba? Usap kayo ngayon. Usap kayo ngayon. No? Maghanap kayo ng kapartner niyo. Usap kayo ngayon. Sabihin niyo, mula ngayon, araw-araw, hihingi tayo ng trabaho sa Diyos para maligtas ang mundo. Mag-commit kayo ngayon, mag-usap kayo sandali kung anong oras kayo magpe-pray. Anong oras kayo magtatrabaho. Hindi nyo alam, minsan kamag-anak niyan, minsan pamilya niyan. Madalas, mahal nyo sa buhay yan. Mga workers, ito yun. Tatrabahuin mo yan. Ngayon, sa inyo po rin sa mga nasa upuan, pwede kayong maghanap ng kapartner nyo rin or mag-commit kayo ng sarili nyo. Hingi kayo ng trabaho sa Panginoon. Kasi marami lang tatrabahuin ang Diyos. Kung papayag ka lang, kailangan lang yan ang may tutulong. Sige po, magsimula kayong mag-commit sa Panginoon. 1 hour minimum. Isang oras lang na minimum. Ako na po nangangako sa inyo, makakakita kayo ng himala sa buhay niyo. Makakakita kayo ng himala sa buhay. Imposibleng hindi. Chin, hindi ganun. Sige, mag-usap kayo, no? Every day, hingi tayo ng trabaho sa Diyos. Kaya wala na kasing himala. Walang himala na ipapanganak kasi wala nang tatrabaho.
Wala na kasi yung tatrape. Pwede kayong magkita sa church o magkita kayo sa bahay o kung saan man, pero mag-commit po kayo. Sige po, magsimula kayong mag-pray kapag nag-commit na kayo. Basta tuwing umaga, araw-araw, 1 oras ang minimum, hingi tayo ng trabaho sa Diyos. Sasabihin niyo, Lord, sinong tatrabahuin namin ngayon? Bigay mo sa amin ngayon. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos nanggigising sa madaling araw. Tuwing madaling araw, nanggigising ang Panginoon. Bakit? Kasi may trabahong naghihintay. Hindi mo alam, mahal mo sa buhay, magkakasakit, maaksidente. Yung iba, babawian na ng buhay, hindi pa napapanahon, mamatay. Pero dahilan sa humingi ka ng trabaho, mapipigilan lahat yan. Kaya ang kalooban ng Diyos. Ministry ito. Isang leader, hindi ka nagtuturo, hindi ka kumakanta, hindi ka nagigitara, ay ministry ka sa Panginoon. Na minsan lalabas na mas importante, mas mahalaga kaysa yung mayroong ministry sa church. Mahalan mo ang pag-ibig sa'yo'y mananalig. Lahat ng sus sa buhay ko. Panagan mo ang katuwag ko. Sige po, yung mga tapos na po mag-pray, pwede na po tayong buko. Ayan, so maraming salamat po sa nakaka-bless na mensahe po. So, before po tayo mag-closing, sabihin mo nga sa katabi mo, Happy Anniversary. Anniversary po nating lahat dahil ang sineselebrate po natin ay kabuuan